Number 2, the Word of God is like light. Sabi nga po, ang salita daw ng Diyos ay tulad ng isang liwanag. Sabi po sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Napaka po nitong verse natin, madali po nating matandaan. Sabi nga po, in the darkness of night, a lamp or a light is essential to avoid stumbling or getting lost. The word serves as a light that shines directly on the path ahead, preventing us from straying into dangerous or wrong path like sin, error, and confusion. It provides clear moral and spiritual direction for daily decision. When life circumstances are obscure or overwhelming, the Word illuminates the correct way forward. Ito daw pong salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng tamang daan para sumulong sa ating paglakad. Sabi nga po, di ba, sa dilim daw ng gabi, kailangan natin ng ilaw para maiwasan daw po yung madapa tayo o maligaw. Ang salita daw po ng Diyos ang nagsisilbing liwanag sa direktang tumatanglaw sa daan na nasa unahan, na pumipigil sa atin lumihis o patungo sa mapanganib o maling landas. Ito po yung kasalanan, kamalian o pagkalito. Ito daw po yung kalinawan, nagbibigay ito ng malinaw na moral na spiritual na direksyon para sa pang-araw-araw na desisyon. Kapag ang mga pangyayari sa buhay natin ay nakakabigla o lumalabo, binibigyan ng liwanag ng salita ng Diyos ang ating buhay sa tamang daan pasulong. So, yung sinasabi po dito, na yung po salita ng Diyos, nagiging direction po natin yan sa buhay natin sa araw-araw. Let's say po, di ba, meron tayong mga struggle tayo or meron tayong mga challenges sa buhay. Minsan po, iniisip natin yung mga instant solution. Let's say po, nagkaroon tayo ng problema sa financial. So, meron tayong iisipin na napakadaling solusyon, yung pong mangumit. Lalo po, may mga employer tayo. Hindi maiwasan na nandiyan dyan yung mga nag-iiwan, hindi natin alam, challenge lang tayo, tinetest tayo. Iniisip po natin minsan na ito yung instant solution sa problema natin. Na pwedeng matapos yung pwede natin gawin na ma-solve yung problem natin. But hindi po natin alam sa ganitong paraan nagkakasala tayo. But if you have a word of God, nakukumbik po tayo na yung ganung bagay ay mali. Hindi natin dapat gawin dahil may nakakakita sa atin, hindi man nakikita ng ating employer. Sabi nga po, di ba, yun daw malawak na daan, ang daan para patungo sa kapahamakan. At ang makipot na daan ang daan sa kaligtasan. So ito po sinusubukan tayo, yung pathway na dapat nating tahakin. Tinitignan po ng Diyos through His Word kung tayo po ay susunod sa kanyang mga sinasabi sa correct nga daw po na way for moving forward. Hindi po yung mga bagay na madaling solusyon, madaling daan para po ma-receive natin ang instant solution sa problema natin.